Gusto daw sana nito na ang magandang gawa lang niya at ang magandang itsura lang ang maalala sa kanya ng mga tao. Mabilis itong yumuko sa harap ng time merchant at paulit-ulit na nagpasalamat dahil sa kanyang ginawa. Sasabihin sana sa kanya ni Lee na ayos lang yon dahil ang gusto lang naman nito ay sumali siya sa Eternal Club. Pero, bago pa lang ito matapos na ating bida ay sinabi agad sa kanya ni Yanyo na sasali siya doon at magtatrabaho ng masipag para sa kanya. Lumipas na ang ilang araw at makikita natin na nasa opisina na sila ng Eternal Club. Ang kinuha ng ating bida ay ang kanyang pangatlong empleyado at ang code nito ay 003. Siya ulit ay si Tanyanyo, isang magaling na designer na grabe ang talento at may itataas pa ang potensyal. Ang katungkulan nito sa Eternal Club ay ang paghawak at pagpapaganda ng imahe nito sa publiko. Habang nakaupo ang dalawa sa sala ay tinawag ng babae ang ating bida at sinabing tapos na ang pinapagawa nitong app interface. Dahil doon ay kinuha nito ang iPad at pinuri si Yanyo dahil sa kanyang mabilis na trabaho. Pagkakita nito sa itsura ay sinabi nito na yon ang kanyang gusto at malayong malayo ito sa ginawa ni Robert nung una. Tinanong nito ang bata kung ano ang kanyang masasabi at nakasimangot lang nitong pinuri ang gawa ng babae. Pagkatapos nito ay sumigaw ang ating bida para tawagin si Feng Hao dahil meron itong ipapagawa sa kanya. Kailangan daw niyang ibigay ang cellphone na yun sa elder ng Song family kagaya ng ginawa niya sa mga Rong. Habang nakatingin sa kanyang mga empleyado ay inisip nito na dahil doon, meron ng dalawang members ang Eternal Club. Dahil magkakilala ang dalawang pamilyang yun ay mag-uusap ito tungkol sa club pero magiging maingat pa rin ito sa isa't isa. Hindi na daw makapaghintay ang ating bida kung ano ang magiging kompetisyon ng dalawang malalaking pamilya na ito para sa points. Tumunog na ang telepono ni Lee at nakasulat dito na nakasali na sa group chat si Elder Song at pinalitan na din ito ang kanyang pangalan sa 130. Nakita na din ito ng Rong family kaya binati siya nito gamit ang account number 129. Naglabasa naman doon ang chat ng ibang mga miyembro dahil napansin daw nila na mabilis magpasok ng miyembro ang kanilang leader at ibig sabihin daw siguro nito ay magpapakilala na sila sa buong mundo. Napangiti naman doon ang time merchant at sinabi na ibang klase din talaga mag-isip at gumawa ng kwento si Robert. Bigla naman itong inisip kung ano kaya ang perpektong unang task na ibibigay niya sa Song family. Pero, bago pa ito makapag-isip ay nagulat ito dahil bigla na lang nagring ang kanyang cellphone. Hindi ito makapaniwala dahil nakita nito ang pangalang Liu Yang at sinabing hindi na niya ito nakausap simula nung nag-resign siya sa kanyang trabaho. Medyo close daw sila nung lalaking iyon pero hindi naman sila madalas nagtatawagan sa telepono. Inisip ni Lee na wala namang mawawala kaya sinagot na nito ang tawag at nag-hello. Masaya naman nitong binati ang ating bida ng Brother Lee at nagpakilala na siya ang dati niyang katrabaho na si Liu Yang. Kunyari naman ay ngayon lang ito nakilala ni Lee kaya sinabi nito na long time no see at tinanong kung bakit ito napatawag. Tumingin muna ito sa kanyang paligid para makasigurado at mahinang tinanong kung meron ba siyang mga kaaway. Akala daw nila ay tumama siya sa loto kaya siya umalis sa kanilang trabaho pero nagulat ang lahat nung bigla na lang may naghanap sa kanya sa opisina. Kinuha daw ng mga ito ang picture ng ating bida at ang lahat ng pwede nilang malaman tungkol sa kanya. Sinasabi daw niya ito ngayon dahil tinulungan siya ni Lee dati at mukha daw kasing masasama ang mga naghahanap sa kanya. Nag-alala ito para sa ating bida kaya tinanong nito kung gumagawa ba siya ng mga iligal na bagay. Pinaliwanag naman sa kanya ni Lee na nagtayo lang siya ng maliit niyang business pero sinisigurado daw nito sa kanya na legal ito. Nagpasalamat na ito kay Liu Yang para sa kanyang heads up at sinabing wag na siyang mag-alala dahil mag-iingat na daw ito simula ngayon. Pagkababa nito ng kanyang telepono ay inisip ng ating bida na wala naman siyang ibang kausap kundi ang Song at Rong family. Pero, parehas itong pumirma ng kontrata at alam nito na hindi siya lolokohin ng mga iyon. Nag-isip ito kung sino kaya ang may gawa noon at bigla na lang pumasok sa kanyang utak ang pinahiya niyang artista. Hindi daw nito inisip na may lakas ito ng loob para maghigante at kasalanan din naman niya ito dahil madali masyadong makuha ang kanyang impormasyon. Dahil doon ay bigla itong pumunta sa kwarto ni Robert at sinabi na meron siyang kailangan ipagawa sa kanya ngayon.
Meron daw mga tao na naghahanap sa kanya at kailangan daw niyang malaman kung ano ang pinaplano ng mga ito. Natuwa naman doon ang bata at sinabi na saktong-sakto ito para matest ang bago nilang Sky Eye system. Lumipat bigla ang ating storya sa isang building at makikita sa loob nito na binibigay ng isang lalaki ang papel kung saan nakasulat ang pinapahanap nitong impormasyon. Habang binabasa ito ng lalaki ay merong nagsalita sa kanyang gilid at sinabing pinagbantaan din daw siya ni Song Yaoyu. Sinabi daw nito sa kanya na huwag maghiganti dahil kahit ang mga tumutulong sa kanya ay walang palag kay Mr. Lee. Habang nakatingin sa profile ng ating bida ay sinabi ng lalaki na bakit kaya kinaibigan ni Elder Song ang walang kwentang tao na yun. Galit na sinabi ni Zhao Manji sa kausap niyang lalaki na alam ng lahat na siya ang may hawak sa kanya. Minamaliit daw siguro siya ng mga iyon at kailangan daw nilang ipakita kung sino ang kinakalaban nila. Binaba naman ng lalaki ang mga papel sa lamesa at sinabing dahil kasali doon ang Song family ay kailangan pa rin nilang mag-ingat. Kaya, inutos nito sa kanyang tauhan na mag-imbestiga pa ng mas malalim sa dalawang yon hanggang sa makita nila ang lahat-lahat. Kitang-kita pa rin sa mukha ng babae ang galit sa ating bida at inisip nito na pagbabayaran niya ang pamamahiya nito sa kanya. Hindi alam ng mga ito na nakikita pala ng ating bida ang kanilang usapan mula sa computer ni Robert. Narinig nito na sinabi ng lalaki kay Zhao Manji na hindi niya kailangang mag-alala dahil siya na daw ang bahala sa dalawang yun. Bigla naman siyang tinawag ng bata dahil meron daw siyang nakita doon na tungkol kay Tabachoy. Isa daw itong big fish sa industry at siya ang tao sa likod ni Zhao Manji. Siya ay si Zhou Hanyang, ang leader ng Real Estate Development and Strategic Investment Company na may pangalang North Metro Industries Group. Lumaki na daw ang kumpanya niya sa buong bansa at tinuturing na siyang tycoon na merong madaming ari-arian. Dinagdag pa ni Robert na hindi lang daw si Zhao Manji ang kanyang hawak dahil madami pa itong karelasyon sa industriya. Sobrang dami daw nang nakikita niya dito dahil kilala daw ang kanyang kumpanya sa pag-iwas ng utang pag nalulugi ang kanyang properties. Mana din sa kanya ang kanyang anak dahil ilang beses din daw itong nakulong. Pilit nilang tinayo ang isang gusali sa isang lugar nang hindi nila tinitignan kaya meron dong nalibing ng buhay. Madami din daw itong tinakat na mga college student na pag hindi sumama sa kanya ay sisirain niya ang buhay. Sinabi ni Robert sa ating bida na hindi ito nakikita sa normal na internet pero konti pa daw ang kanyang mga sinabi dahil daan-daan ang kasong nakasulat doon. Naintindihan naman na ni Lee na hindi talaga mabuting tao ang Tabachoy na yun kaya kailangan daw niya itong gawan ng paraan. Habang umaalis ay sinabi nito sa bata na huwag siyang titigil hanggat hindi niya nakikita ang lahat ng baho nito. Habang naglalakad ay inisip ng ating bida na malaya pa rin ang siraulong yon dahil sa kanyang pera at kapangyarihan. Kaya, nakaisip na ito ng gagawin para pagbayarin si Zhou Hanyang. Pumasok ito sa training room ni Feng Hao at inabutan nito na naglalaban sila ng kanyang teacher. Sinabi nito na hindi pa sila tapos dahil pag napatumba daw niya ito sa lapag ay mananalo na din siya sa wakas. Susugod sana ito pero bigla na lang itong gumilid sa tamang panahon kaya inisip ng kanyang teacher na bumibilis ito at tumatalino. Pero, madali pa rin niya itong nasundan kaya nahuli niya ito at natamaan sa tiyan. Hindi naman ito inaakala na hahawakan ni Feng Hao ang kanyang leeg at sisipain siya patalikod para mahulog. Akala naman nito ay nanalo na siya pero madali lang humawak sa lapag ang teacher at umikot para makatayo. Sinabi sa kanya nito na maganda ang kanyang ideya pero kulang lang siya sa lakas at balang araw ay dadating din daw siya doon. Narinig naman ng dalawa ang ating bida na pumapalakpak sa likod at sinabing nagbubunga na talaga ang kanyang training. Dahan-dahan itong lumapit sa kanila at nanghingi ng tawad dahil kailangan daw siya nitong kausapin. Akala naman ng teacher na siya ang kausap ni Lee kaya sinabi nito na ang kanyang kailangan ay si Feng Hao. Lumabas muna sila ng training room para hindi marinig ni Zhang Xiao ang kanilang pag-uusapan. Habang umiinom ng tubig ay sinabi sa kanya ni Lee na ibang-iba na daw talaga siya kesa sa una nilang pagkikita. Nagpasalamat naman ito doon pero sinabing hindi pa rin siya tapos dahil hindi pa rin niya natatalo kahit isang beses ang kanyang teacher. Bigla naman itong napatingin sa ating bida dahil naging seryoso ito bigla at sinabing meron itong task para sa kanya.
Kitang-kita sa mukha ng lalaki ang gulat dahil sinabi sa kanya ng time merchant na meron siyang kailangang ipapatay sa kanya. Hindi nito alam ang sasabihin kaya makikita natin na nakayuko lang muna ito doon. Tinignan siyang mabuti ng ating bida at napansin na parang nagdadalawang isip ito sa kanyang utos. Kaya, sinabi din nito na hindi niya kailangang mag-alala dahil kasama siya nito at hindi siya nito pababayaan. Napansin nito na hindi pa rin sumagot sa kanya ang lalaki at hawak-hawak lang nito ang kanyang kamay kaya tinawag ulit ito ni Lee. Bigla naman itong nagulat sa boses ng kanyang amo pero narinig na niya ito at sinabing naiintindihan at gagawin niya yun. Kung ganun daw ay magpahinga na muna ito sandali at magkita na lang sila ulit sa library sa loob ng 7 oras. Dahil doon ay tumayo na sa kanyang harapan si Feng Hao at sinabing mauna na muna siya sa kanya. Hindi na nito hinintay ang sagot ng ating bida at bigla na lang naglakad paalis. Tinitignan naman siya ni Lee at sinabing alam niya na hindi ito madali para sa kanya. Pero, kailangan daw niyang maranasan yun at makakita ng dugo para sa kanyang experience. Hindi kasi biro ang linya ng kanyang trabaho at sinabing pag hindi ito kinaya ni Feng Hao ay mawawalan ito ng halaga sa kanya. Ayaw daw nito na masayang lang ang lahat ng ginawa niya para sa kanyang empleyado at mapunta sa wala. Habang naglalakad palayo ay bigla na lang may narinig si Feng Hao na sigaw na nagsasabing kailangan niya laging maging alerto. Hindi naman tumama sa kanya ang binato nito at madali lang itong nasalo gamit ang kanyang kamay. Sinabi ng kanyang teacher na mahusay ito at kung gusto daw niya ay pwede nilang ituloy ang naputol nilang training kanina. Nagulat naman ito nung nakita niya ang ekspresyon sa mukha ng lalaki pagkakuha nito ng bato. Sinabi lang nito na pagod na siya at meron pa silang lakad mamaya ng kanyang master kaya magpapahinga na muna siya. Hindi naman alam ng kanyang teacher kung bakit meron itong murderous look at kung dahil ba ito sa pinag-usapan nila ni Mr. Lee. Sinabi na lang nito na kahit ano pa ang kailangan niyang gawin ay huwag niyang kakalimutang mag-isip. Pagdating nito sa kanyang kwarto ay makikita natin na nag-iisip ito ng malalim habang naliligo. Sinabi nito sa kanyang sarili na kaya niya ginagawa ang lahat ng training na yun ay para sa mga ganitong bagay kaya dapat ay handa na daw siya. Namumuhay daw siya ng maganda at walang sakit dahil sa tulong ng kanyang master. Kaya, siya ang magsisilbing kutsilyo sa kamay ng kanyang amo at papatayin daw niya kung saan ito gustong itutok ni Lee. Iyon daw ang kanyang misyon at ang kanyang buhay kaya hindi niya pwedeng biguin ang ating bida. Lumabas na ito sa kanyang banyo at pumunta na sa ilalim ng kanyang kama. Makikita doon na merong isang bag na nakatago at sinabi niya na wala na talaga itong atrasan. Kinuha niya doon ang isang dagger at sinabi sa kanyang sarili na sapat na iyon para gawin ang kanyang trabaho. Pagkatapos noon ay tumingin ito sa litrato ng kanyang pamilya at sinabing hindi nila kailangang mag-alala dahil magkakaroon siya ng magandang buhay. Pagkasapit ng alas 7 ay pumunta na si Feng Hao sa library at nakita niya agad doon ang ating bida. Tumayo ito sa kanyang harapan at seryosong sinabi na handa na siya para sa kanyang unang seryosong misyon. Napangiti naman doon si Lee dahil napansin nito na nag-iba na agad ang ekspresyon sa mukha ni Feng Hao kumpara kanina. Bago mag-umpisa ay umalis na sila sa kanilang opisina at lumipat na muna sa ibang pwesto. Sinabi ng ating bida kay Feng Hao na hindi niya kailangang mag-alala sa mga kamera na nakakalat doon dahil pabibilisin nito ang kanyang oras ng 100 times. Pinaalala din ito na bukod sa iba nitong bodyguards, merong 2 doon na kasama na ni Zhou Hanyang simula pa nung una. Meron pa sana itong katuloy na sasabihin pero sinabi lang sa kanya ni Feng Hao na naiintindihan na niya ito. Ang kanyang trabaho daw ay ang bawiin ang lahat ng nakuha nitong impormasyon ng ating bida at ang patayin ang lahat ng nandoon lalo na ang tabachoy at ang 2 nitong main guards. Nung ayos na ang lahat ay sinabi sa kanya ni Lee na 2 kanto lang simula sa restaurant na yun ang mansyon ni Zhou Hanyang at pag natapos na niya ang misyon ay magkita na lang ulit sila dito. Hindi na daw nila ito kailangan pang patagilan kaya nilabas na ng time merchant ang kanyang orasan at sinabing uumpisahan na nila ito. Pagkapindot dito ng ating bida ay naramdaman agad ni Feng Hao na bumagal ang lahat ng kanyang nakikita. Dahil 100 times pinabilis ni Lee ang kanyang oras ay 100 times din bumagal ang lahat ng tao at bagay sa kanilang paligid.
Habang nakatingin naman sa buwan ang ating bida ay sinabi nito na sayang si Joe Hanyang. Kung hindi lang daw sana niya kinalaban si Lee ay makikita pa daw sana nito ang bukas. Makalipas lang ang ilang sandali ay nasa harap na ng mansyon ni Tabachoy si Feng Hao. Makikita doon ang mga bantay sa labas na nag-uusap lamang tungkol sa kanilang araw. Bigla namang napalingon sa likod ang isa dito kaya tinanong siya ng kanyang kasama kung ano ang problema. Sinabi nito na parang meron siyang naramdaman pero nung tinignan niya ito ay wala namang nandoon kaya baka hangin lang daw ito. Sinabi naman sa kanya ng kanyang kasama na kahit na merong tao doon ay hindi nila kailangang mag-alala. Meron daw kasing mga CCTV sa bawat sulok ng mansyon at nandoon din daw ang kanilang bantay na si Death Boy. Hindi daw ba nito naaalala ang nangyari sa magnanakaw na pumasok sa kanilang lugar nung nakaraang buwan na kinain ng buhay ng asong iyon? Bigla namang natigil sa pagkain si Death Boy dahil naramdaman din nito ang presensya ni Feng Hao. Nakita naman ito ng lalaki kaya mabilis itong pumunta sa direksyon ng aso para patahimikin ito. Mabilis niya itong sinaksak sa leeg para hindi na ito makapag-ingay pa at matuloy na niya ang kanyang misyon. Habang tumatakbo papasok ng mansyon ay inisip nito na napakalaking tulong ng kapangyarihan ng kanyang master para sa misyong iyon. Sa loob ng bahay ay merong dalawang bantay na nag-uusap tungkol sa oras ng kanilang shift at kung malapit na daw ba itong matapos. Sinabi naman sa kanya ng isa na hindi niya kailangang magmadali dahil pwede naman nila itong iutos sa iba kung tinatamad na sila. Sasagat pa sana ang kanyang kausap pero bigla na lang itong tumahimik at mukhang takot na takot. Nakita kasi nito si Feng Hao doon sa gilid na parang isang anino at sinigaw nito na meron siyang nakitang multo. Sinabi nito na nakita na din niya sa wakas ang dalawang tao na malapit kay Joe Hanyang nakasali sa kanyang target. Hindi na ito nagsayang pa ng panahon at makikita natin na mabilis na itong pumunta sa likod ng lalaki para patayin ito. Bigla namang natakot ang kanyang kasama dahil hindi nito alam ang nangyari at ang nakita lang nito ay bigla na lang tumalsik ang dugo ng kanyang kasama at nahulog sa lapag. Sisiga sana ito ng tulong sa kanyang mga kasama pero sa isang iglap ay napunta agad doon si Feng Hao para tapusin na rin ito. Pagkatapos noon ay hinanap na nito ang kwarto ng Tabachoy at nung nakita niya ito ay dahan-dahan siyang pumasok. Meron itong kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha at sinabi na nakita na din niya ang kanyang main target sa wakas.